Ang kaalaman sa aning Marco sa katotohanan. Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at marinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? Gago. Sa kapantanga eh. Nagsinungaling na nga si Madriaga eh. Sinabi na nga ni Madriaga na may term sharing. Ikaw na nagsabi na walang term sharing. So ibig sabihin, sinungaling na si Madriaga. Bakit mo pa kailangan siya pakinggan? Tanginan to, tanga rin. Hindi ka kasama sa sa GC. Bubu. Magandang araw mga banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At your service, naglilingkod sa masang musang sa mga Pilipinong chismoso sa bayang Pilipinas. Nandito na naman tayo, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balon ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, sweetik, salot, putok sa buho, hindot, para manin sinto, baliw, abnoy, sabog, batak-bakang, kayat, exposure, kawaran, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, mga masasamang espiritu, mga aswang, mga mangkukulam, mambabarang, lahat ng mga demonyo, satanas, Judas, Barabas sa Pilipinas. Kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? So paano na yan? Hindi ba? Ang agang nalusaw ng hype. Yung hype na gustong gawin ng Kongreso para siraan si Inday Sara, sumabog sa mga mukha nila. Putangin na, bobo, mga tanga, mga inutil. Ayan tuloy, hindi kasi kayo nag-uusap-usap, di muna kayo magplano. Bago kayo maglabas ng mga kung ano-ano, ayan tuloy, nagsisalpukan sa mga pagmumukha ninyo. Lahat ng mga katarantaduhan at kabobohan ninyo. Isang beses lang kayo nakapuntos. Sa lahat ng mga kung ano-anong mga palabas, pautot. Lahat ng mga katarantaduhan, kabulastugan na inilabas nyo dyan kahapon sa inyong walang kakwenta-kwentang investigasyon. Isa-isa lang kayo lumusot, putragis yan. Palpak pa. Mamaya, i-discuss natin yan. Pero bago ang lahat, mag-follow muna kayo dito sa ating YouTube channel, ang Boss Dada TV. At syempre, ang Boss Dada 2.0, 2.0. Type nyo lang yan sa inyong mga, sa mga YouTube app at sa inyong mga browsers. Type lang po ninyo Boss Dada 2.0. Makikita po ninyo yung ating isang page na nandiyan po ang highlight ng ating mga pinag-uusapan. Lahat ng mga malulupit nating mga kwentuhan nandiyan. Pero dito, syempre, mag-subscribe at mag-follow kayo. Alam ba ninyo, dyan sa may YouTube, meron dyan sa may comment section, meron doon yung merong letter S na may ganon. Super thanks ang tawag doon, super thanks. Yung puso na may letter S. Super thanks yun, Kung nagugustuhan mo yung mga content natin, pindutin mo yun. Itodo mong ganon, itodo mo. Para may silbi ka naman. Mag-follow din kayo mga bossing sa ating Facebook page, Boss Dada TV. Facebook pages, dalawa po yan. Nandiyan po ang mga malulupit na chismisan ng mga musang. Iano na po ninyo yan, Subscribe, follow kayo dyan, okay? Malapit nang matapos yung yung restriction ng isa nating channel. Siguro mga 2 months na lang. Pag natapos yun, bakbaka na naman yan. Pero huwag kayo aalis doon dahil active pa man yun. Hindi nga lang siya lumalabas sa mga feed ng, hindi lang siya nire-recommend ng Facebook sa mga hindi followers. Kaya kayo mga followers noong Facebook page na Boss Dada TV, kayo just kalma lang kayo, dyan lang kayo. Makikita nyo pa rin at ng mga troll yung ating mga post at nako po, urot na urot sila. Ayun nga mga bossing. Mabalik tayo dun sa usapan. Sumabog sa mga pagmumukha nila ang lahat ng mga ginawa nila. Nagsimula kay Ramil Madriaga, putangina, proud na proud sila. Ang matindi nito dahil nagustuhan nila yung performance ni Ramil Madriaga, yung kanyang pagsisinungaling doon. May paiyak-iyak pa siya. Putangina kang na drama-drama mo, Madriaga. Paiyak-iyak ka pa, tarantado ka, kidnapper ka. Kupal, wala kang puso. Tangina mo. Kapal-kapal na mukha mo, may paiyak-iyak ka pa. Bakit ka umiiyak? Anong sagot niya? Nalulungkot lang po ako, gago. Wala kang kaluluwa, tarantado. 1996 pa lang, putangina mo, kidnapper ka na. Ang dami nyo ng pamilyang, ang dami nyong pamilya na sinira. Napakarami yung inabuso ng mga pamilya, mga pinakikidnap nyo, tapos iiyak-iyak ka, sasabihin mo na nalulungkot ka. Gago ka ba? Pucha, ito naman si Luis Ro. Wait. Ba't ka umiiyak? Pucha, akala talaga nila ang ganda-ganda nung ginagawa nila. Hindi nila alam, sasabog yun sa mga pagmumukha nila. Alam mo yun, may matatalino naman kayo. Sabi nga ni Leila de Lima, di ba? Binasa niya muna, binisita niya pa, binasa niya muna yung kanyang testimonya.
Tapos nakumbinsi siya. Puta, ang tanga mo naman, Leila de Lima. DOJ secretary ka, abogada ka, tapos nagalingan ka sa script ni Madriaga. Putsang inang yan. Ang usapan kasi dito, impeachment. O, tanungin ninyo yung mga sarili ninyo kung yung bang mga pinagsasabi ni Madriaga doon. Kung yung mga pinagsasabi ni Madriaga sa kanyang mga yung mga pagbili ng motor, yung mabababang grades ni Inday Sara Di Umano, yung mga pag-uutos sa kanya ni Pangulong Duterte, makakatulong ba yun sa impeachment ni Inday Sara? Binasa nyo eh. Siyempre, pag titingnan mo naman yan, pag binasa mo, may mga kopya kayo niyan eh. O, pucha, itong mga pinagsasabi mo rito sa number 46. Itong mga pinagsasabi mo sa number 47. Walang walang bearing ito, walang weight ito sa impeachment ni BP Sara. Kaya lang, hindi naman kasi importante talaga sa mga congressman na si Inday Sara ma-impeach o hindi, because alam naman nila na hindi nagagana yan. Again ha. Yaang pagpunta ni Madriaga diyan, dahil din doon sa mga temporary restraining order, certiorari at kung ano-ano pang mga ipinasa dyan sa Supreme Court, nag-iingat na ang Kongreso. Sobrang pag-iingat ng Kongreso, ayaw nilang ma-technical. Kasi pag na-technical sila for the second time around, ibig sabihin, mga bobo talaga sila. Kung masita sila ulit ng Supreme Court for the second time around, ibig sabihin, mga tanga talaga sila. So, nag-iingat sila na clarificatory questions at saka yun lang yung pwedeng itanong. Yung probing questions, bawal. So, imaginein mo, nag-iimbestiga ka pero bawal kang magtanong ng mga probing questions. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, walang kwenta. Walang kakwenta-kwenta yung investigasyon na yan. O halimbawa, gagamitin nyo si Madriaga na testigo. Meron siyang testimonya. Okay na yun, hindi naman kayo makakapag-probing question eh. Di, kung yun yung ipinaresinta nilang ebidensya sa inyo, di let it be. So be it, hindi ba? Di yun ang dalhin natin sa Senado. Yun naman ang sinasabi natin eh. Ang problema, hindi man sila makapagtanong ng probing questions, pero kailangan mailabas nila live sa Congress yung testimonya ni Madriaga. Regardless kung may katotohanan yon, kung maayos yon o hindi. Ang importante lang sila, makabato sila ng putik kay Inday Sara. Kita mo, puros katarantaduhan yung mga pinagsasabi ron. Nagsipagsabugan sa mukha nila, hindi nila ini-expect. Hindi pa ba kayo natututo? Alam ninyo, ang DDS crowd, hindi yan katulad ng mga loyalista, mga bobo. Yung mga loyalistang mga vlogger, mga loyalistang follower, yung mga loyalista na mga kumakain ng tae ni Bongbong Marcos galing sa colostomy bag niya, di umano. Mga tanga yan, bobo yan. Yung mga yan, putang ina, mga zombie yan. Yung mga dilawan tae, ganun din yan. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, hopeless case yung mga yan. Sabi ko sa inyo, kung mabubuo lang ng isang planeta ng mga tanga, putya, ang unang magka-qualify doon, yung mga loyalista at saka yung mga dilawan pinklawan na mga out of touch, sila lang. Yung mga bugunggong na yan, mga pinaglihis sa dilis, sa mga utak. Mga utok bulawon, sabi nila. Yung mga putangin na yan, yung mga utak nila, sabi ko sa inyo, transparent na. Kumikinang dahil hindi talaga gumagana. Nung sila'y pinagbuntis ng kanilang mga magulang, mga bossing, yung crucial part ng pagbubuntis ng nanay, yung development ng utak, putangin yan, sabi ko sa inyo, hindi nila inabot yun. Kaya yung mga utak nila hindi talaga na-develop. Ganyang katanga yung mga yan. Imaginein mo, ninanakawan na kayo ni Bongbong Marcos, tuwang-tuwa pa kayo. Diba? Ang sandamukal ng mga namatay sa flood control project. May mga ebidensya na sa mga pagnanakaw sa flood control project. Putsang ina, pinagtatanggol nyo pa rin. Ibig sabihin, wala na kayong mga utak. Mga zombie na kayo, palamunin na kayo ng tae ni Bongbong Marcos, ganun yun. Mga ulul. Ngayon, hindi pa ba kayo natututo na ang gagaling ng mga DDS, napakagagaling ng mga Duterte vloggers. Sabi ko nga sa inyo, first time in history na ipinanalo ng mga vlogger ang presidente ng Pilipinas. Duterte vloggers, ang gagaling niyan. Walang makinarya si Pangulong Duterte, ha. Nung si Pangulong Duterte ay tumakbo bilang presidente noong 2016, wala siyang makinarya. May mga oligarko na kumukontak sa kanya, tinabla niya lahat. Di ba nga si Lopez? Pumunta pa sa Davao si Lopez para lang mapondohan yung kandidatura ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, no, ayoko. Ano ang nangyari no? Nagkaroon ng revolusyon sa social media. Napakatindi ng kampanya sa social media. Yung mga paninira ng mainstream media kay Pangulong Duterte, tinapatan yun ng social media. Yun yung kauna-unahan na talagang umusbong ang mga political vloggers sa Pilipinas. Wala pa namang mga political vloggers noon eh. Ang mga vloggers pa lang noon, sila Kong TV, sila Daryl Yap, mga skit, sila Sir Jack, nag-skit na yan sila, yung mga gumagawa na sila ng mga parang nag-acting sila sa Facebook na nakakatawa sa YouTube, ganyan. Ganun pa lang ang vlogging noon, motovlogger, yung mga nagmumotor-motor, yung mga nagre-review ng mga hotel, ng mga flight, ng mga biyahe nila, ng mga pagkain. Yun pa lang ang mga vloggers noon. But noong dumating si Pangulong Duterte, tumakbo si Pangulong Duterte, wala siyang makinarya.
wala siyang pera. Kaya ngayon yung sinasabi ni Baste, it's 2016 all over again. Why? Wala pong budget si Pangulong Duterte noon. Natatandaan nyo, nagbayad nga siya ng 4 million dyan sa ABS-CBN, di ba? Para ilabas yung kanyang ads. Puta, inilabas yung ads ni Trillanes. Na may mga bata pa na ayaw ko sa mamamatay tao, ayaw ko sa ganito, di ba? So kaya nga, ayan, tinan mo nangyari sa ABS-CBN. Ngayon, nag-aaway-away na sila, magsasara na, palakpakan. Karma is a bitch. Nung panahon ni Pangulong Duterte, wala siyang makinarya, wala siyang pera. Social media revolution sa social media ang tumulong kay Pangulong Duterte. Nagsimula nga yan kay Mocha Uson, yung Mocha Uson vlog. Doon nagsimula yun. Tapos ang dami ng mga nagsulputan, yung mga vlogger ngayon sa kabila, yung mga bumaliktad, putya, galing yan sa laway ni Pangulong Duterte. Mga DDS lahat yan noong 2016. Kaya lang syempre, nagkakapangalan na. So syempre pagka may pangalan ka na, papasukin ka ngayon noong mga operators. Sa amin ka na, bayaran ka namin. Marami kang follower, bayaran ka namin. O kaya yung iba nabubulag. Pero deep inside kay ibuturan ng mga puso ng mga DDS yan. Nagsasalita lang yan against sa mga Duterte kasi yung mga Duterte wala naman silang pambayad eh. Wala silang pambayad sa mga vlogger. Ngayon yung mga magnanakaw sa Pilipinas may pambayad sa mga vlogger kaya ang dami nagba-vlog na pinagtatanggol sila. Nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang nagtulong-tulong ang mga tao sa social media, kanya-kanya ng paggawa. I remember nung 2016, nagpapagawa ako ng baller ID. I remember nung 2016 diyan sa may EDSA, Cubao. Diyan malapit sa may Santolan, sa may southbound. Merong Duterte headquarters diyan. Pumupunta ako doon araw-araw para makahingi ng baller, tapos mamimigay ako sa opisina. Yung baller na Duterte, sikat na sikat yun noon. Tapos nagkaroon pa ng Duterte's Kitchen. Hindi ba nag-aambag-ambag yung mga tao? Nandiyan nga sila Banat Bay. Diyan nga sila unang nag-away ni Maharlika Dahil di ba nag-aambag yung mga OFW, nag-aambag tapos dadalhin doon sa Duterte's Kitchen, mag-grocery sila, dadalhin sa Duterte's Kitchen. Nagtulong-tulong ang mga Pilipino para kay Pangulong Duterte para manalo. Ito, nanalo na si Pangulong Duterte. So ganun kalupit ang mga Duterte, mahal na mahal ng mga Duterte ng mga Pilipino. Ganyan ang kaya nga ngayong panahon kaya nga sobrang daming boto ang nakuha ni Bongbong Marcos eh. The reason why sobrang daming boto na nakuha ni Bongbong Marcos, it's because of Inday Sara, it's because of the Duterte brand. Hindi naman mananalo si Bongbong Marcos kung walang Duterte. Tinalo nga ni Lenny Robredo yan noong 2016 vice presidential election eh. Kaya yan tinalo kasi tanga yan. Kaya yan tinalo kasi wala yan. Walang kakwenta-kwenta yan. So napakagaling ng mga Duterte supporter. Pinanalo ng Duterte supporter si Pangulong Duterte kahit hindi kilala sa buong Pilipinas. Pinanalo nila si Pangulong Duterte. Nilagay nila si Pangulong Duterte. Kaya nga thankful si Pangulong Duterte every time that we meet. Sinasabi niya yun eh. Na thank you, maraming salamat sa inyo, kayong mga vlogger kasi nagkaroon ako nakaupo ako dito dahil sa inyo and marami akong kalaban nung presidente ako pero you made it parang you made it easier for me na matapos yung term ko because nandiyan kayo na tumutulong sa amin sa PCO para maglabas ng mga magagandang nagagawa natin. So magagaling ang mga Duterte vloggers. Nandito pa sa atin sila Trixie Cruz Angeles, sila Amid Paglinawan, sila Crisette Chu, MJ Kiambao, nandito pa sila Darwin Cañete, nandiyan pa si Sas Rogando Sasot. Mabigat yan. Napakauhusay ng mga yan. At aside from that, magagaling yung mga Duterte vloggers. May mga ganito ba kayong vlogger na nakikita dyan sa kabilang mga tanga? Nagpo-podcast pa yung mga ulol na yan, walang nanonood kahit 50. Mga tanga yan, sila na nagdolokohan. Tapos yung mga nagko-comment, puros mga troll pa. Pag tinignan mo, pangalan, Bombay, Vietcong, kung ano-ano mga katarantaduhan ng mga pinag-uusapan nila. Walang nakikinig sa kanila. Tingnan mo sa atin, organic tayo, di ba? So, mga galing ang mga Duterte supporter. Akala nito mga congressman na pag naglabas sila ng mga ganyan-ganyan, ma-amplify yun. Tingnan mo naman ang media, di ba? Mayat-maya, naglalabas ng mga, ang tawag doon, news quote cards ba yun? Tawag nila doon, yung sa mga picture, tas may mga salita sa ilalim. Inday Sara, ganito. Madriaga, sinabi na ganyan. Ang daming ganun, dire-diretso, sunod-sunod kagad na para bang ang media alam na kagad kung ano yung testimonya ni Madriaga, naka-ready na eh. Kakasabi lang ni Madriaga ngayon, lumabas na sa Tribune. Kakasabi lang ni Madriaga ngayon, lumabas na sa News 5. Hindi ba? So naka-ready. Nagtutulong-tulong ngayon yung mga mainstream media at saka itong mga kawatan sa Pilipinas. Para yung paninira nila kay Inday Sara ay mag-prosper. Kasi nga, alam naman nila na if Inday Sara wins, walang mangyayari. Busog na busog sila dito kay Bongbong kasi tanga eh. Tama walang ginagawa eh. Kaya ngayon, sila? Free for all, di ba? Yung kanilang mga kasalanan ginagawa ngayon. Ang masama noon, ayan na, ayan. Hindi akala na, tuwan-tuwa sila, galing na galing sila. Sabi pa nila, si Trillanes na susunod. Mantakin mo, imbitahin mo si Trillanes, ilang beses na yung iniimbita sa mga hearing, hindi nga pinaniniwalaan yan. Even yung mga congressman nung 19th Congress, ang tawag sa kanya, chismoso, pinaka-chismosong tao sa buong Pilipinas. Tapos ipapatawag niyo yan dyan. Kasi nga, ang plano lang talaga nila mga bossing, sirain ang ni Inday Sara. Sirain ang kanyang chances na makamanalo sa 2028.
O nga, gagawin nila yan. Talagang mudslinging lang ng mudslinging yan. Sisiraan ka ng sisiraan. Pero napakahusay mga bossing kasi nga si Inday Sara pumapalag na ngayon. Si Inday Sara lumalaban na ngayon. Ano-ano yung mga pinag-usapan dyan sa hearing na yan kahapon? Una, yung kay Madriaga. Pangalawa, yung confidential funds. O, pangatlo, pinag-usapan yung mga Mary Grace Piatos, wala daw sa PSA. Mga tanga pala kayo eh. Alias nga yan eh. Sinasabi na nga nila na alias yan. Yung mga tao na yan, hindi naman yan mga totoong tao, pero mga totoong tao yung mga recipient yan. Pero hindi nila i-expose yung mga pangalan nila kasi mga intel operatives nga. Pucha, pero kahit alam nila na ganun, pagpipilitan nila yan kasi nga hindi naman importante sa kanila na totoo at tama yung sinasabi nila. Ang importante lang sa kanila, makapag-mudsling sila, masiraan nila si Inday Sara, ma-float nila yung idea na corrupt si Inday Sara. Ang hirap ang hirap na magstay nung idea na corrupt si Inday Sara. Oo, ang hirap magstay nung idea na may Madriaga na nagsasabi na corrupt si Inday Sara talaga. Hindi to 11 days yung confidential funds, 18 hours lang. Natapos ko yan. Putangin na yan. Mapapatunayan mo ba na yung perang idiniliver ni Madriaga confidential funds talaga yun? Wala nga siyang picture nung mga idinideliver niya nung mga idinideliver niya ng mga maleta o mga backpack na mga punong-puno ng pera. Wala nga siyang picture. Wala nga siyang patunay na yung sinasabi niyang nag-deliver siya meron siyang at least man lang picture o proof na talagang nakapag-deliver siya. Wala puro talk shit lang. Tingnan mo itong sa mga 18 Marines. Pag yung 18 Marines ang nagsalita, talagang kompletos recados yan, detalyado, date, oras, ang lugar, anong hotel, anong basement, anong condo, anong elevator. Detalyado, ganun dapat gumawa ng testimonya. Tapos hindi nyo pinakikinggan nyo ito yung sometime in 2017 and 2018. Di ba naman ganun? So doon pa lang alam mo na wala talaga itong si Madriaga na ito, gagamitin lang nila ito para babuyin lang si Inday Sara. Ganyan lang naman ang ginagawa ni Trillanes. Ito na mo, anong sinasabi ni Trillanes noong nakaraan? Si Pulong daw ay miyembro ng Triad. May tattoo daw sa likod ng dragon. Pero wala naman siyang ebidensya. Pero kailangan niya sabihin yun dahil yun ang trabaho niya, propagandista siya. Si Bongo daw ay involved sa Triad. Kung ano-ano, may sinabi pa siya nung nakaraan na ikinwento daw sa kanya ni Pangulong Duterte yung mga kasamaan na parang si Madriaga talaga si Trillanes. O kita mo, lumabas si Bicoy. Meron pa silang mga matrix. O kalaunan, anong nangyari kay Bicoy? Bumaliktad. Inamin ni Bicoy na, putyang ina, si Trillanes ang amo niya. O itong kay Pastor Apollo Kibuloy, nung kay Risa Ontiveros, hindi ba yung alias Rene? O nag-hearing din, ang galing-galing din nung alias Rene. O kung ano-ano yung mga pinagsasabi. O makalipas ang ilang buwan, ano nangyari? Bumaliktad yung alias Rene. O kasi nga, hindi naman kayo talaga kayang isustain netong kayong mga whistleblower na mga nagsisinungaling. Hindi kayo kayang isustain ng mga politiko na yan. Bakit? Ang importante lang kasi sa kanila, yung propaganda nila mailabas. Ang problema, pag nagpagamit kayo sa kanila, sira ang buhay ninyo. Hindi nila kayo kayang isustain, hindi nila kayo kayang protektahan forever kasi hindi naman sila nandiyan sa posisyon forever. Yan ang problema. Kaya ayan, itong nangyari kay Ramil Madriaga ngayon, he has nothing to lose. Syempre, habang buhay nang makukulong yan. Mantakin mo, since 1996, kidnapper na yan. Na-death row na nga yan, nakalabas lang, inulit-ulit. Ngayon, nakulong. Siyempre, kung nakulong siya, no bail yung kanyang kaso, pag nadesisyonan yung kanyang kaso, forever na siyang nakakulong. Nagkataon lang, wala nang death penalty ngayon, pero death penalty sana ulit yan. Makukulong na siya ng pangmahabang panahon. So, meron pa bang mawawala sa kanya kung magsinungaling siya dito? Wala na. Nothing to lose siya. Sasabihin mo sa kanya na madadagdagan ng kaso mo o madadagdagan ng sintensya mo, gago ka ba? Ang sintensya ko habang buhay na pagkabilanggo, ano naman? Kung madagdagan ako ng isa pang habang buhay. Diba? So ganun mga bossing ang laro ngayon. Ang kailangan lang nila mailabas yung mga paninira kay Inday Sara, may mga vloggers silang i-amplify yon kasama ang mainstream media. So tayo na mga nagmamahal sa bayang Pilipinas, mga sumusuporta sa Duterte at nagpanalo kay Pangulong Duterte noong 2026, yes, milyon tayo, 32 million tayong bumoto kay Inday Sara Yes, tayong lahat ang ka-counter dito. Lahat igawin natin ng paraan para mapawalang itong mga pinagsasabi ng paninira kay Inday Sara, i-counter natin. But anyways, sabi ko nga sa inyo papanoorin natin ito yung kanilang si Madriaga. Hindi ba natatandaan nyo, sabi ni Paolo Marcoleta, detainee yan, person deprived of liberty yan. Tapos ayaw nilang sabihin, bawal mong sabihin, ba't bawal sabihin? Totoo naman na nakakulong yan, totoo naman na na-kidnapper yan, nakalagay nga yan sa top 5 most dangerous group in the Philippines Bakit ayaw nyong sabihin? Iyon naman ang katotohanan. Dahil ayaw nilang sabihin yon, kilalanin natin kung sino si Ramil Madriaga. Ito, pasok. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. 1996 nakasuhan sila dahil sa pagdukot. 1996. Anong date na ngayon? 2026. 1996 to 2026. Ilang taon na yan? Ilang taon na yan? 30 years na ba yan? 30 years na ba yung 1996 to 2026? 1996. Tapos 2006.
O, 2016. O, tama, 30 years na. 30 years na kidnapper ang buwaka ng ina niyan. Tapos, napunta na sa death row yan. O, tapos pagdating sa death row niyan, yan ay na absuelto sa Supreme Court, nakalabas yan. Putang ina, paglabas, ginawa ulit. So, ibig sabihin, likas ang kasamaan, likas ang kademonyuhan ng Judas na ito. Tapos, ginagamit ng Kongreso, tapos sasabihin ng Kongreso na hindi pa siya guilty. Gago. Hindi pa siya guilty na siya noong 90s eh. Na na nga yan, inadesisyonan na nga yan ng reclusion perpetua. Hindi nga natin alam kung anong mga teknikalidad ang naganap, kaya na-acquit yan eh. Na-dismiss yung kaso na yan, na-overturn yung kaso niyan eh. Pero after ma-overturn yung kaso niyan, nangidnap ulit ng nangidnap yan eh. So ibig sabihin, evil person ito, tarantado ito. Oh, bakit parang gustong gawing na naman, Kian Espinosa na naman. Gusto na naman gawing santo ng mga dilawan at mga loyalista at mga congressman ito. Ayan 30 years na siyang tarantado, 30 years na siyang nangingidnap. Kung kayo kidnapin yan, yung mga anak nyo kaya kidnapin yan, matutuwa kayo dyan. Tingnan pa natin. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. 1996 to 2003. So nakakulong yan, 1996 to 2003. Ha? Ilang taon yun? Ilang taon yun? So that's 1996 to kulang-kulang 10 taon siyang nakakulong. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. So 7 years siyang nakakulong. Putya, mantakin mo, hindi siya nagtino. Hindi siya na-reform sa loob ng 7 taon. Paglabas, putya ina, dinire-diretso pa rin yung pangingidnap. Sabihin, evil person ito. Kung itong tao na ito, binigyan ka na ng pangalawang pagkakataon, gumawa ka ulit ng katarantaduan, ibig sabihin, talagang kriminal ito. Kriminal ang utak nito. So kailangan sabihin sa taong bayan that hindi talaga dapat pinagkakatiwalaan itong tao na ito. Dahil buti sana kung ang kaso niya, simpleng droga lang, bagansya lang, o kaya libel lang, ganyan. O kaya ano lang yung mga kaso niya, halimbawa may kaso siyang pinagtanggol niya yung sarili niya, serious physical injury o pangbubugbog lang ng asawa. Buti sana kung o kaya pag nanakaw lang na petty o nagnakaw lang akyat bahay gang, hindi. Ang kaso nito matindi, kidnap for ransom, mga mamamatay tao yan. Kapag hindi nagbayad ng ransom, pinuputulan nila ng daliri, ng tenga, binudukutan ng mata. Ganyang kasatanas yung mga yan. Bakit natin gagamitin na source ng impormasyon? Wala siyang moral ascendancy para sabihin na mabait akong tao at yung mga yan masasamang tao. Walang ganun. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sila Ramil Madriaga. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we're getting pag hindi namin tututukan. Katulad niyan, sino to? Sino to? Sino tong sino tong tawag dito, happy na ito? Si Azurin, tama? Si Azurin yan, di ba? Ay, hindi ba si Azurin yan? Ilocano to eh. Basta ito, sino nag-appoint dito? Ang nag-appoint dito, alam niyo kung sino? Si Bongbong Marcos. So, nung panahon na ni Bongbong Marcos, panahon ni Bongbong Marcos, kidnapper pa din ito. Panahon ni Bongbong Marcos, noong itong kupal na ito ay nahuli ng mga otoridad. At sinasabi mismo ng PNP noong panahon ni Pangulong Marcos na top 5 ito. Top 5 na pinaka-dangerous na organisasyon, crime syndicate sa Pilipinas. 5. Hindi 10 hindi top 10, hindi top 20, top 5. Mismong administrasyon ni Bongbong Marcos ito. So paano mo masasabi na si Harry Roque pinersonal ka, kaya ka kinasuhan ng kidnapping? Gago ka ba? Pwede ka naman sigurong kasuhan ni Harry Roque ng ibang krimen. Pero yung kasuhan ka ng kidnapping, ibig sabihin kidnapper ka. Hindi ka naman siguro kakasuhan ng kidnapping kung wala kang kinikidnap. 1996 pa lang, kidnapper ka na eh. Sabi nga nila, paglabas mo, dire-diretso ka pa rin, nangidnap ka rin kayo ulit ng mga Filipino-Chinese eh. Tapos ngayong panahon ni Bongbong Marcos, tumira pa rin kayo eh. Di ba? Walang hiya So, marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup, sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa nang inaresto ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimata. Tanginang yan. Nahimatay. Kaya pala iyak ng iyak to, artista pala talaga tong gagon to eh. Mantakin mo habang inaaresto siya, nagparay-patayan siyang ganyan. Kaya naman pala, magaling umarte ito. Nung nakita nila, ay magaling na artista to. Putya, pagdating niya sa Kongreso,
Iyak siya. Ba't ka umiiyak? Nalulungkot lang po ako. Putangin na ka. Okay man lang sana kung naiiyak po ako kasi natatakot ako sa pamilya ko. Kasi ito pong mga isisiwalat ko ngayon, baka po patayin nila yung pamilya ko. Di ba? At least man lang sana, medyo kapani-paniwala. Pero ba't ka umiiyak? Put it on record that, Ramil Madriaga is almost crying. O di ba? Awang-awa ko kay Luistro, parang gusto niya ng gusto niya nang yakapin si Ramil Madriaga eh. Parang sa sobrang syempre yung asawa niya rapist, di ba? Tapos di umano may kasong rape dati. O di umano baka na-dismiss na yung kaso niya, baka hindi na rapist niyan. O pero may kasong rapist, rape, tapos yung naman si Madriaga naman kidnapper. O malay mo talagang siya, malambot ang puso niya sa mga kriminal, ganun. Gusto niyang hindi ka nga dito. Putang ina, kawawa ka naman, umiiyak si Ramil Madriaga. Pucha, buti sana kung tinanong siya, Ramil Madriaga, ba't ka umiiyak? Gumaganon pa si Luistro, para maiiyak din siya eh. Bakit ka naiiyak? Anong dahilan? Saan dyan sa paragraph na yun naiiyak ka? Sabi ni Madriaga, wala lang po. Naiiyak lang po ako kasi nalulungkot po ako kasi hindi tumakbo si Inday Sarang presidente. Pukin ang ina mo. Gago. Okay lang sana kung naiyak po ako kasi kinakabahan po ako talaga. Gawa ng yung mga kamag-anak ko nasa labas, yung mga kriminal po yung mga yan eh. Baka ipapatay nila yung pamilya ko, pati yung mga kapitbahay ko. Baka ipapatay ng mga yan. At least yun, medyo talagang, ganun sila katindi. Opo, ganun sila katindi. Hindi ba? Hindi eh. Tingnan mo, artista ang hayop. Inaaresto, puta na himatay, kidnapper ka, nahihimatay ka. Utangin na mo, Ramil Madriaga, mamatay ka na sana talaga. Nagpatay-patayan ka na rin lang. Pucha, ganito. Ganito yung style talaga ng mga kapitbahay namin pag nahuhuli eh. Yung pinsan ko nahuli ng babae. Nasa mall siya. Tapos nakakita siya nung asawa niya. Sabi ko sa'yo, nahimatay yung pinsan ko, hindi na gumising. Pucha, hindi na gumising siya nung wala na yung asawa niya at yung jowa niya. Ganyan yung mga artista. Ay, Ang inang kidnapper na to, himatayin. Himatayin na, iyakin pa. sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, nagtungo ang 2023. 2022, nanalo sila Bongbong. May bago ng PNP chip, 2023, inoperate sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas magiging kapanipaniwala pa itong istorya ni Madriaga kung sasabihin niya na, ako yes, may totoo, may kidnap for ransom group ako, pero ang financier niyan, si Pangulong Duterte. Alam mo, dapat ganun ang gagawing script niyan. Dapat ang script niyan, kidnapper ako, ang talagang financier ko, si Pangulo. At kinikidnap namin yung mga kalaban nila sa politika. DDS ako, kinikidnap namin, tas pinapatay namin, papatubos namin, kung ayaw tubusin, papatayin namin. Ganun. Kaya hindi niya na-upgrade ng ganun yung kanyang testimonya. Kasi nga, hindi pa tapos yung kaso niya ni Madriaga eh. Ongoing pa sa korte yung kaso niyan. Siyempre, hindi niya pwedeng aminin na kidnapper siya. Kasi pag inamin niya dyan na kidnapper siya, edi putang ina, tapos ang kaso niya. Tapos, kasi pinagtatanggol niya pa yung sarili niya, hindi ako kidnapper. Okay, kasi nga, kaya siya nakakulong ngayon kasi nga no bail yung kaso ng kidnapping and kidnapping for ransom sa Pilipinas. Ano nga yan death penalty nga ang sentensya niyan. Dati. So ngayon, hindi niya ngayon maamin na kidnapper siya. Kasi pag inamin niya na kidnapper siya, putsang ina, tapos yung kaso niya, umamin na kidnapper, tangina, guilty beyond reasonable doubt. 10 lifetime. 10 lifetimes ang iano mo. So ganun. Ngayon, kaya ang ginagawa na lang niya, nagpapanggap siyang mabait. Mabait po ako, tinutulungan ko po yung mga magsasaka sa Batanes. Ay, hindi pala sa Bataan. Kasi po ito si Harry Roque. Ganyan. So ganun yung pinalalabas niya na matino siyang tao. Kasi nga, hindi pa, pero kung ito si Madriaga, guilty na to, halimbawa, guilty. Nasintensyahan na to, promise, ang testimonya niyan, si Pangulong Duterte po ang leader ng kidnap for ransom namin. Opo, DDS po ako, Davao Death Squad po ako. Tapos, kinikidnap po namin sa utos ni Pangulong Duterte. Ganun sana ang script kaya lang, malalagot siya. So, wala. Palpak. sa isang daang operatiba sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamay-ari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas. Pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. It's 8 kilometers away from the road. Talagang tagong-tago, well vegetated. And when it comes to position, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. Nagkumpisa ng magalugog ang Laguna Police at AKG. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulisa na kilerang mga armas. Hindi kidnapper yan. Tangina, lalakas ng mga baril. Ano yung matinong tao yan? Alam mo kung matinong tao si Madriaga, puta, natagpuan dyan 1,000 Biblia. Kay Rosario. Bumungad sa otoridad 1,000 Rosario. At ang mga imahe ni Santo Cristo. Sana ganun. Hindi. Puta, bumungad baril masamang tao yan. Okay nang ina niyan. Kung masamang tao yung hayop na yan, bakit ginagamit ng Congress?
Ang ina nyo. Wala kayo. Hindi kayo mananalo sa amin. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis na panganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Taong 1990. Tayo na, isipin mo ganun karami yung baril na nahuli sa kanya, tapos mabait na tao. Credible na tao. Hindi ba? Yaan. Yung sinasabi ko, mga bossing na ginagamit ng Congress. Sabi ko nga sa inyo, syempre, kung kriminal ka, kriminal din ang gagamitin mo. Nakakahiya sa totoo lang, nakakahiya yung mga yung mga nangyayari na ito. Kaya ito, pakinggan natin, panoorin natin yung mga pag-debunk. Kasi dinibunk na natin eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na tinapos eh. Hanggang nasa 30 plus lang yata ako, 32 something. Hindi ko na tinapos hanggang dun kasi 22 pages eh yung niya, yung kanyang testimonya. Alam nyo ba kung ilang pages yung ad cautelam ni Inday Sara? I have a copy of that eh. Yung pages ng ad cautelam ni Inday Sara, yung perjury case nila kay Madriaga, 300 plus pages lang naman. 300 plus pages. Ganun nila pinaghandaan, ganun nila dinibunk. Yung unang yung unang testimonya ni Madriaga. Actually dito sa Congress hindi nila ginamit yung unang testimonya eh. Yung na lang supplemental. Yung supplemental ang kanilang pinag-focusan. Hindi na sila nag-focus doon sa una. Hindi nila ginamit yung una kasi first time na nagsalita si Madriaga eh, tama? First time na nagsalita si Madriaga, syempre dapat ang babasahin niya yung yung testimonya niya. Kasi ang supplemental affidavit hindi tatayo yun kung wala yung unang affidavit. So dapat ang pinabasa ng Congress sa kanya yung una niyang affidavit. Bakit hindi nila pinabasa yung unang affidavit? Ang daming butas ng unang affidavit eh. Yung unang affidavit niya, ang isinapal nila Inday Sara na sagot, 300 plus pages kasama mga ebidensya. Nakalagay doon eh na magkaklase sila ni Inday Sara, magkaklase sila sa law school. Nakalagay lahat yun doon. Sinabi niya doon na siya ay miyembro ng VPPSG. Sabi niya na ganito siya, na ganyan siya. Sinabi niya lahat yun doon sa katiting na niya. Bakit hindi yun ang ipinabasa ng Congress? Kasi alam ng Congress na yung unang testimonya ni Madriaga debunked. Yung paglabas pa lang yan, 'di ba? Si natatandaan niyo si Remulla nagsalita pa nga eh. Hindi siya binisita ni Inday Sara. Nagsalita na si Remulla nagsabi hindi si Madriaga ang binisita ni Inday Sara. Ang binisita ni Inday Sara si Tebes daw eh, di ba? So doon pa lang nagsisinungaling na si Madriaga. Sabi ni Remulla hindi nakalagay doon sa logbook, at saka sa CCTV hindi sila nagkita ni Inday Sara. Ngayon mga bossing, hindi nila ginamit yung initial affidavit niya, ang ginamit na nila yung supplemental. Kasi surprise yun eh. Even daw sila Inday Sara, hindi nakakuha ng supplemental na yun. Pero confident, si Paolo Panelo, confident siya na yung, kung galing sa kasinungalingan yung una, sigurado ako yung pangalawa, kasinungalingan din yan. Kasi dun sa una, yung affidavit niya, yung unang affidavit niya, pati pangalan niya dun, mali eh. Mataki mo, not notarized, pangalan mo na, mali pa. Ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta. So, yung pangalawa ang ginamit, hindi ginamit yung una. Bakit hindi ginamit yung una? Doon pa lang palpak na eh. Doon pa lang mali na eh. Tama? Okay man lang sana, binasa niya yung una, tapos yung supplemental niya. Hindi eh. Nauna niyang binasa yung supplemental. Ano yun? Ang ginamit nila nalagay sa record, yung supplemental, yung original affidavit, wala. Di kagaguhan niya. Doon pa lang palpak na eh. Doon pa lang sibak na eh. Doon pa lang talo na. Sige, eto na ngayon. Lumabas yung mga pinagsasabi niya doon. Eto na yung mga sagot doon sa mga pinagsasabi niya doon. Sa affidavit niya. Pakinggan natin itong balitang ito. Dami ng aligasyon ng alleged bagman niya na si Ramil Madriaga, highlight daw kay VP Sara ang pahayag nito na struggle ang law school para sa kanya. Sa dami-dami daw ng mga sinabi ni Inday Sara, ang highlight daw sa kanya is yung sa law school niya. Because again, this is an impeachment proceeding. And naghahanap kayo ng ebidensya na makakapag-impeach kay VP Sara. Pinayagan ng Congress na gamitin yung testimonya na si Inday Sara mahina sa eskwelahan sa impeachment investigation nila. Anong pagkakamali ng Congress doon? Let us strike this out sa iyong testimony because this has nothing to do with the articles of impeachment na sinusulong natin. Ang kailangan lang natin ditong patunayan is, una, corrupt si Inday Sara. Pangalawa, si Inday Sara yung funded ng mga pogo, funded ng mga drug lord. Yun yung kailangan natin dito. Na si Inday Sara nagnakaw. Yun. So ngayon, kung patutunayan mo yung connection mo kay Inday Sara, okay yun. Pero yung meron ka pang side comment na si Inday Sara, bobo naman yan nung eskwela eh.
anong purpose nung bobo siya sa eskwela diyan sa impeachment, di ba? Kung ako yung congressman, ako si Luis Ro, sasabihin ko, wait. Nakikita ko na itong number 46, number 47, number ganito. Nakikita ko na irrelevant siya. Irrelevant siya dito sa case build-up natin. So, dapat hindi yan isama. So, let us strike that out. Because Inday Sara being bobo, if ever totoo yan, Inday Sara being mahina sa klase, it doesn't have any weight doon sa impeachment. But, tinuloy pa rin nila. Bakit? Because hindi naman talaga nila focus na ma-impeach si Inday Sara because they do not have the numbers anymore. Ang focus lang nila is ma-block off si Inday Sara, mabato si Inday Sara ng mga putik para masira, madumihan siya at somehow yung mga Pilipino, ma-turn off sa kanya. Ang problema, hindi. Hindi. Diretso natin. Ayon sa bise, nakapasa siya sa sariling sikap at walang tulong ng iba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi nakapagpigil si Vice President Sara Duterte na maglabas ng pahayag matapos ang mga aligasyon sa kanya ng self-confessed bagman na si Remil Madriaga sa pagdinig kahapon ng House Committee on Justice. Ayon sa bise, sa lahat ng sinabing kasinungalingan ni Madriaga, ang pumukaw ng kanyang pansin ay ang bintang na kinailangan niya ang tulong ng iba para makapagtapos ng law school. Nakapagtapos raw siya ng walang special favor. I completed my studies on my own terms. I placed a higher premium on living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodations for my grades because again, San Sebastian College of Recoletos, magaling na eskwelahan yan. Nagpo-produce yan ng mga top-notcher na mga bar taker sa history ng Pilipinas. San Beda Law, San Sebastian Law, Ateneo Law, De La Salle, may law na banda De La Salle. UP College of Law, St. Louis University College of Law. Magagaling yung mga eskwela. Ngayon may magaling na eskwelahan ng mga bar passers. Ang Jose Maria College of Law. Magaling yan yung Jose Maria College, ang College of Law, yung din yan si Atty. Tor, yung galing-galing no. Diyan sa Davao City kung gusto niyo mag-aral yung mga anak ninyo ng abogado na talagang gusto niyo magiging magaling na abogado yung anak ninyo, hindi katulad ni Palsis, hindi katulad ni Lenny Robredo na take 2 sa bar exams. Yung mga bar flunkers diyan, yung mga bar flunkers diyan na talitalinuhan. Hindi naman kayo matalino eh. Matalino kayo, sana pumasa kayo sa bar. Katulad ako, hindi ako matalino kasi hindi naman ako pumasa sa bar. Di ba? So, alam mo yun, magaling diyan sa may Jose Maria College. Punta kayo diyan. Yung mga anak ninyo gusto niyo maging matikas na abogado, maging katulad nila Atty. Tor yun. Diyan yung pag-aralin sa Jose Maria College. Nag-plug pa. Pero dito kay Inday Sara, yung San Sebastian College of Recoletos, College of Law. Ano yan? As in, nag-produce yan ng mga magagaling na mga abogado sa history ng Pilipinas. Mga naging Chief Justice pa yung mga abogado dyan sa UP, dyan yung UST, parang bobo naman yata yung mga dyan. Yung mga abogado dyan, parang hindi ko sinasabing bobo, pero parang bobo kasi ang representative nila dyan, si Claire Castro, UST Law daw yan. Si Claire Castro, parang pinaglihis sa ipis yung utak eh. Kayong doon. Gusto nyo maging katulad ng anak ninyo, yung utak ni Claire Castro, pag-aralin nyo kung saan nag-aaral si Claire Castro, bobo yun eh. Sa Bobo University, yung One Ball University, mayroon pang mas bobo na university doon, yun yung university ni Claire Castro, Bobo University. San Sebastian, sabi ko nga sa inyo, San Sebastian should stand up and tell the people na hindi pa pwedeng mangyari yan. Napakataas ng standards ng aming eskwelahan. Mas marami pa kami mga naging estudyante na mas makapangyarihan pang mga magulang kaysa kay Sara Duterte during that time. Because during Sara Duterte's time na nag-aaral siya dyan, mga bossing, mayor pa lang si noon. Developing city pa lang ang Davao noon. Hindi pa sila ganun kasikat. Hindi pa ganun kasikat ang mga Duterte noon. Naging sikat lang naman ang mga Duterte noon na nanuntok na to si Inday Sara eh. Hindi ba? Pero ang Davao City noon, kumbaga binibuild pa lang yung Davao City. Wala pang kapangyarihan si Pangulong Duterte during that time. So papaano na mai-impluwensyahan ni Sara Duterte na isang estudyante lang na normal dyan sa San Sebastian, yung mga College of Law Dean and Co-Dean dyan sa eskwela nila. So dapat ang San Sebastian College magsalita dito. San Sebastian College, anong masasabi ninyo doon sa sinabi ni Madriaga na yung alma mater daw niya ay ano yung tawag doon, naareglo yung mga grado. Ano pa sabi ni Inday? Mula sa kanyang mga propesor para makapasa. Agad rin daw siyang nakapasa sa bar exam sa kanyang first attempt. That's exactly the point. Kung si Inday Sara mahinang estudyante, she passed the bar ng 80 average ang GWA niya is 80. 75 ang passing grade. Mas mataas siya ng 5 puntos sa minimum. 80.
Sabi ni Pangulong Duterte, 75 lang daw siya nung pumasa siya ng bar. Napakagaling ni Pangulong Duterte, naging piskal pa. Si Inday Sara, 80. Kaya nga sabi ni Inday Sara, nung sinabi ko sa tatay ko, yung grade ko, napahiya siya dahil wala siyang tiwala sa akin kasi ang gusto ni Pangulong Duterte maging doktor si Inday Sara. Sabi ni Pangulong Duterte, if you are not a doctor and you are not a lawyer, you are nobody to me. Wala kang kwentang tao sa akin kung hindi ka abogado tsaka kung hindi ka doktor. Para ka lang halaman para sa akin. Di ba sinakwento ni Inday Sara yan? Sinabihan din daw siya ni Pangulong Duterte na magdoktor ka. Hindi ka pwedeng magano, hindi ka pwedeng mag-abogado dahil magiging ka lang aktivista. Magiging ka lang rebelde. Kasi rebellious daw ito si Inday Sara. Huwag ka mag-UP dahil magiging NPA ka. Yung sinasabi ni Pangulo sa kanya. Tapos nag-med school siya. Tapos ang ginawa niya, nag-shift siya to law school. Medyo natuwa daw si Pangulong Duterte kasi talagang gusto naman daw ni Pangulong Duterte talaga na maging lawyer to kasi nga syempre lawyer siya eh. So yung doktor parang okay sige Dr. Duterte. Wala pa naman tayong doktor na kamag-anak. Pero nung nag-law school siya, nakita daw niya sa mukha ng tatay niya na parang natuwa pero wala siyang tiwala. Feeling daw niya talaga hindi kakayanin ni Inday yung yung pag-aaral ng law school. Putargis yan. Ginalingan ng tao. Nung nag-bar exams, ayun, 80. So napahiya daw si Pangulong Duterte because nung pumasa ako sa exam, 75 lang ako, ikaw 80. Tapos napakahirap daw pumasa. Napakahirap daw nung exam noong batch nila VP Sara. So she garnered an 80 points, 5 points na mas mataas sa minimum. Sabi pa nga daw niya kay Pangulong Duterte, 80 lang yan kung nag-review pa ako. Sana naging 100 yan. Top notcher sana si Inday Sara, di ba? Na 5 puntos na mas mataas sa minimum score. Pagmamalaki pa niya, hindi kayang tapatan ni Madriaga at ng kanyang mga kakampi sa Kamara. Sakto. Madriaga and his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve results with very little effort because they cannot even weave a believable lie. Paggawa na nga lang ng kasinungalingan nyo, katangahan pa eh. Gagawa na nga lang kayo ng mga istorya, putang inang yan, hindi pa kayang paniwalaan. Wala na nga kayong ebidensya, gagawa na lang kayo ng kwento, katarantaduhan pa. Sabi nga, mga ano na lang kayo eh. Magsisinungaling na lang kayo, kasinungalingan pa. So kung hindi nyo kayang gumawa ng mabuting istorya para masira ako, lalong hindi nyo kayang sumunod sa batas. Ayan nga yung sinasabi ko eh. Yung kasimple-simpleng pag-a-analyze or pag-differentiate ng probable questions versus yung mga clarificatory questions. Hindi nyo nga kaya eh. Lahat ng mga tao diyan na nagtanong kay Madriaga, pumalpak eh. Oh, that's already probing question. Oh, that's already probing question. Oh, kayo nga mga congressman, probing and clarificatory question, hirap na hirap kayo mag-interpret pa kaya ng batas. Sinasabi ni Inday, si Inday Sara pumasa yan ng sa exam ng mga judge. Pwede siya maging judge. Matalino to. Utangin na ninyo. Kung si Inday Sara nagpa-practice ngayon, pwede siyang maging huwes. Ganun kagaling yan, tapos sasabihin nyo, mahina. Ang bobo, si Leni Robredo, 2 beses nag-take ng bar. Tapos, ito pa sinasabi ni Inday Sara, that same year ng pag-graduate ko, halimbawa, gumraduate ako ng July. Putay na, October, nag-take na ako ng bar exams. Ganun ako kagaling. Ipinas ako, 80%. Yung ibang mga nagtitake ng bars, pag-graduate niyan, magpapahinga yan 1 taon, tapos magre-review yan ng 1 taon. Oo, bago yan sila mag-exam. Si Inday Sara pagka-graduate na pagka-graduate, ilista mo ako dyan sa bar exams. Putang na, subukan ko kung magaling talaga yan. Nag-take ng bars, 80, same year. Puta, ganyan, sabihin nyo mahina yan. Puta, sabi ko nga sa'yo, si Miriam Defensor Santiago, si La Franklin Drilon nung pagka-graduate nila, hindi sila kagad nag-take ng bar exams eh. Nag-review muna yan ng 1 taon eh. Pero ito si Inday Sara, puta, same year. Same year. Nag-graduate siya ng summer. Ilang buwan, nag-take na siya ng bar exams. Hindi niya na kailangan ng habang review. Mayroong bantanga na ganyan. Bobo kayo. Ang kanyang naabot, lalo't kahit pagbuo ng kasinungalingang kapani-paniwala ay hindi nila magawa. Sinabi rin ng bise na ang tila mini trial sa Kamara laban sa kanya ay patunay na pang-aabuso at korupsyon lang ang kaya nilang gawin. At iginit na ang mga naunang impeachment case ay nabahira ng aligasyon ng suhulan sa Kamara. Ayon naman kay Committee on Public Accounts Chair Ito na. Kita mo, stress na stress si Tanga. Napansin nyo? Stress na stress siya. Bobo ka kasi. Ina ka eh. Ikaw may pakanaan yan eh. Ang yabang pa ni mamaya, papakita pa natin iba. Ridon, mas napabigat ni Madriaga ang pasanin ng pangalawang Pangulo. Napabigat daw ni Madriaga. Napabigat ni Madriaga yung pasanin nyo. Akala ninyo makakatulong si Madriaga sa inyo. Putang ina, nagsipagsabugan sa malalaking yung mga pisngi. Yung mga katarantaduhan ni Madriaga. Nakita lang talaga how incompetent yung Committee on Justice ni Luistro. Ganyan kayo ka-incompetent. Kung ilan man mga abogado na nandiyan dyan, ganyan kayo kamakahihina, ganyan kayo katatanga.
hindi na pasok sa impeachment yung mga akusasyon ni Madriaga, tinuloy nyo pa rin. You have all the reason to stop Madriaga doon sa pang-iinsulto niya kay Inday Sara because hindi naman yun ang purpose ng impeachment eh. Kasi kung ang purpose ng impeachment babuyin lang si Inday Sara, nagtagumpay kayo kahapon kasi nababoy niyo siya. Pero hindi nyo alam kung gaano kalakas yung counter na ibibigay sa inyo ng mga magagaling na mga Duterte supporter. So sabi niya dito, probable cause for impeachment on the basis of confidential funds misuse was established yesterday's hearing. Madriaga's testimony specific to receipt and delivery of duffel bag supposedly ha. So even siya, hindi siya sure na pera nga ang laman ng duffel bag na dinideliver ni Madriaga. Containing cash from confidential funds, walang pinakita si Madriaga proof na confidential funds nga yun. Napabigat daw noon, nakahanap na daw sila ng probable cause. Kung gano'n naman pala, dali na natin sa Senado yan. Bakit magkakaroon pa kayo ng hearing sa susunod na linggo? Kung may probable cause naman pala, diretso na natin. Ba't hindi nyo pa magawa? Hinahamon na nga namin kayo, i-impeach Sara now. Di ba sabi nyo, impeach Sara now. Yes, let's impeach Sara now in the Congress. I-impeach nyo na, parang awa nyo na. Ready na yung mga abogado na i-cross-examine si Madriaga at yung iba pang mga ebidensya ninyo. Idalhin nyo na sa Senado. Bakit hindi nyo madala sa Senado yan? Kung may probable cause na pala. Terry Ridon, please, sabihan mo na si Luis Tro. Luis Tro, wag na tayo mag-hearing sa susunod na linggo. Mapapahiya na naman tayo. Puta ang speaker natin, ng magiging resource person natin, si Trillanes. Hindi naman kasama yung testimonya ni Trillanes diyan sa sa impeachment. Hindi naman complainant si Trillanes sa impeachment eh. Tama? Bakit mo iimbitahin si Trillanes? Bakit iniimbita nila si Trillanes? Yung bang ebidensya na hawak ni Trillanes, yun yung ginamit ng nila Leila de Lima diyan sa pagsasampa ng kaso ng impeachment kay Inday. Patay kayo. Ang tagal ng ang tagal ng napatunayan, napalpak yung mga ebidensya ni Trillanes, gagamitin nyo pa rin. So, klaro ito mga kababayan, mga bossing. Klaro ito na ginagawa lang ng Congress ito para babuyin ang mga Duterte. Magsasalita dyan si Trillanes para babuyin ang mga Duterte. Ngayon, ano ang papatunayan ni Trillanes dyan? Yung pera ng mga Duterte, di umano, trilyon-trilyon pera sa bangko. Sinabi na ng AMLAC yan noon eh. Dinibank na ng AMLAC yan. Noong Quadcom pa lang eh. Sinabihan na ng AMLAC yan eh, na hindi ko alam saan galing yung yung mga listahan niya na yan. Hindi yan sa amin galing. Tapos gagamitin nyo pa rin. So, ibig sabihin, kung ito na yung ginagamit nyo kay Inday Sara noong 2024, tapos palpak, ito pa rin yung gagamitin nyo ngayon, huwag na kayong mag-expect na parehas resulta niyan. Bobo nyo. Sa confidential funds dahil sa mga testimonya kaugnay sa resibo at pagdi-deliver umano ng mga bag na posibleng naglalaman ng pera. Pero ipinagtanggol ng bagong layang si Congress Miao Kiko Barsaga si VP Sara. Hindi ko masyadong naintindihan since mostly umiiyak siya tapos nagka-cut tapos Dito nyo naintindihan paano iyak ng iyak. Kasi naman si Madriaga eh. Sa lahat naman ng hoodlum, ito yung putyang ina kasi lambot ng cotton candy. Walang hiya ka Madriaga, wala kang tibay na mamaasahan. continue. So I'll just be reading the testimony later and then reviewing based on that. Pero mukhang wala naman masyadong mangyayari dito. Parang same lang sa 2025, they're going to try to push something against Vice President Sara Duterte. Sa April 22 ang sunod na April 22. Sa April 22 daw yung susunod na impeachment proceeding hearing, man tawag nila dito moro-moro. Alam ninyo mga bossing. Kaya ginagawa nila ito. Kaya ginagawa nila to kay Inday Sara, yung mga ganyan. Kaya pinatatagal nila, sinasal-sal pa nila yan. Jakul-jakul nila yung issue na yan. Alam nyo kung bakit? Ito, tingnan niyo to. Pang. Ayan ano yan? Lakas CMD Exodus. Bilang ng mga miyembro ng Lakas CMD, tila nababawasan na. So, gamitin na lang nila yung kanilang komite para siraan si Inday Sara. Why? Kung sa Congress, may hirapan na bumoto ng impeachment yung mga congressman dahil nag-aalisan na sila kay Romualdez. Alam na nila, lame duck na si Bongbong. Si Bongbong, putyang inan yan, nagja-jumping jack na. May tama na sa utak yata eh. Palagay ko, hindi naman talaga cancer ang sakit ni Bongbong. Sakit niya sa ulo eh. Palagay ko hindi ko sinasabing totoo. Palagay ko lang. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi naman gagawin ng presidente magja-jumping jack na ganyan. Kasi simple lang naman eh. Kung gusto mong patunayan na wala kang sakit, wala akong colostomy bag, taas mo yung damit mong ganun, wala. Ayan, tinaas ko na. Bayan, boss dada, para ka pa rin naka-t-shirt sa loob buong katawan ko may tattoo yan. Walang hiya kayo. Nakita nyo yung picture sa Facebook ko, putyang ina yung mukha ko, pinalitan ng mukha ng iwi. Walang hiya kayo, mamatay na sana yung gumawa niyan.
Pero ayun nga mga bossing, yung sinasabi natin na putya, alam na nila na wala silang numero, alam na nila mahihirapan sila. So ginagamit na lang nila tong committee na to para somehow maka-damage pa kay Inday Sara. Pero malabo na eh. Malabo na maka-damage kay Inday Sara ito. Oh. Pakinggan nyo kung bakit hindi nila madala ng diretso sa Senado. Kasi hindi nga sila sigurado kung madadala sa Senado eh. Pag dinala sa plenaryo yan, putya na baka malusaw yan eh. Kasi sasabihin lang ng mga congressman, putay na yan. Ito pagbobotohan natin, ibaba yung 12% tax. Pagbotohan natin, tanggalin na yung excise tax. Pagbotohan natin yung mga programa na kailangan ng mga Pilipino dahil hirap na yung mga Pilipino. Nag-aaway-away na, nagagalit na nga sila kay BBM dahil hindi tinanggal ni BBM yung excise tax ng diesel at gasolina. Pantakin mo, tinanggal niyang excise tax yung gasol at saka yung kerosene. Tarantado. Kung ano yung hindi natin masyado ginagamit eh. Yun yung tinanggalan niya. Yung araw-araw na ginagamit ng mga commuters, yung pinaka-importante, diesel, gasolina, po siya, hindi niya tinanggalan. Abnormal talaga. Humingi ng special powers para may kakayahan siyang mag-suspend ng tax, puta, hindi ginawa. Tanga talaga. Kaya sabi ko sa inyo, cancer ba? Stage 4 colon cancer o kung ano man yung mga kumakalat na mga chismis, sakit ni Bongbong, palagay ko hindi. Masakit yan dito sa utak. Oo. Yung utak niyan, palagay ko, putya, nakulang na sa grasa. Kaya putya, kahit anong pilit na pagana, hindi na talaga gumagana. Oh, sige, diretso. Mayorya sa Kamara nabubuwag na rin dahil sa VP Sara saga. Ayon kasi sa aming source, isa-isa nang nalalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Romualdez naman talaga may gusto niyan. Si Romualdez naman talaga may gusto na mawala si Inday Sara kasi nga planong tumakbo ng ulol na yan ng pinsan ni Satanas. Ano yan eh? Planong tumakbo niya ng presidente sa 2028. Kaya naman gusto niya patanggal si Inday Sara eh. Kung di ba naman sila mga tanga, nagdeklara na si Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, sige, laglag niyo si Inday Sara. Tangina si Basti yung papalit, mas tarantado yun. O ngayon, ako congressman, tangina, mas loko-loko yung papalit. Buti to si Inday Sara, kahit papaano magiging busy ito sa pag-ayos ng Pilipinas. Pero pag si Basti ang umupo, putay, puro tataw yan, katulad ni Boss Dada, putya, baka utak ano yan. Parang katulad ni Pangulong Duterte, puta, isa-isahin tayo niyan. Kung hino-hostage yung budget natin nito ni Romualdez at hindi niya ilalabas kung hindi tayo pipirma, putang ina, pag sila naging presidente, 6 na taon yun, congressman ako, putang ina, markado ako sa kanila. Kahit 5 duling, wala akong makukuha. Alam mo yun? So, itong mga congressman ngayon, putya, itong mga alipores ni Romualdez, isa-isa na nalalagas, parang buhok niya. O, kaya ngayon, hindi nila maidala sa plenaryo yan. Kasi nga, syempre, alam nila yun, taga dyan sila. May impeach ba si Inday Sara dito? Pucha, tangina, subukan nyo. Subukan nyo eh. Sabi pa naman ni Kimbo nung nakaraan, pag nagtanong ka, may impeach ba? Oo, may impeach ba? Oo. Di ba? Pero sabi niya, mag-ingat kayo dyan, mga loko-loko mga yan, sinungaling yan. So wala silang numero. The reason why, ginagawa nila itong mga ganitong katarantaduhan kay Inday. Sang detalye sa exclusive Agenda Report ni Joash Malimban. Tila nagsisimula na umunong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ng miyembro ng Lakas. Ano, tingnan mo yung tsura ni Martin, putya, parang nauupos na kandila. Di pag jumping jacking nyo nga yan. Para malaman natin kung baka mamaya pag jumping jack nyo, yung tenga nyo malaki, malaglag. Pinaglihi rin sa saranggola to eh. Putya, kaya sabi ko nga sa inyo, kaya yung laki ng tenga niyan, yun ang kapangyarihan niyan, lumalaki yung tenga niya kapag may perang naririnig eh. Uy, may pera. Gumaganon yun. Uy, may pera. Putang ina, nakawin ko yan. Ganyan. Kaya kita nyo yung tenga niya, yung kapangyarihan niya. Pucha, lakas ng signal niya. Ano yan? Pucha, 5G yan. Pagka na ano niya, magre-release na ng pera. Pum, gagano na yung tenga niya. Puta, saan yung pera? Saan yung pera? Kunin ko yan. Walang iyang tong Romualdez na to. Ito ang salot eh. Si Bongbong baka magtatrabaho naman na matinusa na yun. Kaya lang, putang ina, demonyo talaga. Ito demonyo, hindi si Bongbong eh. Hindi si Bongbong kasi sabi ko sa inyo, si Bongbong wala yung gustong gawin kundi mag-party lang. Gusto lang ni Bongbong kumanta ng karaoke, ganyan. Gusto ni Bongbong uminom-inom lang o magbakasyon, manood ng karera. Si Bongbong walang, tsaka nanalo na si Bongbong. Ano pang gusto niyang gawin sa buhay niya? Oo, matagal pa naman para maging eligible yung mga anak niya para tumakbong presidente kasunod niya. So, ito ang nangarap. Si Bongbong magtatrabaho naman sana ng matino. Okay naman sila sana ni Inday Sara, pinasukan lang nitong hudas na ito eh. Ito talaga ang salot. Putang na maniwala kayo. Ito talaga. Sabi ko sa kanya, kung merong Satanas, kung merong muka si Satanas nung hindi pa siya demonyo, ito yun. Yan yun, putang ina, lagyan mo na 10 sungay, siya mismo yun. Kulayan mo ng pula to, putang inang yan. Sabi ko nga sa inyo, ano yan eh. Taga-impyerno yan eh. Ito si Martin Romualdez, lumaki ito sa impyerno, hindi ito lumaki sa bahay nila. Doon nag-OJT yan eh, sa kaharian ni Lucifer. OJT pa nga lang yan daw doon sa impyerno. Tayo na, muntik na daw masisante si Lucifer dahil sa kanya eh. Sobrang sama ng ugali nito eh. Ako naniniwala ko si Bongbong Marcos matino yun eh. I mean, tamad, spoiled, siguro, pero palagay ko talaga ito may kasalanan.
na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing, House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Boji D na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng lakas members sa mga susunod na buwan, kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Ayon pa sa source, marami sa lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Noong una Lang. Tangina, kaya nga ito si Ngi, ganun. O tanginan to, lalo na sabi ko sa iyo, pag nalaman niya yan, putsang ina yung nguso niya, baka lumipat sa batok sa sobrang inis niya, baka may stroke yan. Siguro putay na syota niya yan, yung mukhang bubuli Tingnan mo yung katabi niya, yung katabi ng madre na nakaitim, tangina, bakla rin yan Mukhang bubuli. Ilang iya itong mga to, putang ina, papangit ninyo. siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025. Marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as Wala na sila numero. Nakagulo-gulo na sila. Sino nga yung sisingilin nila doon sa may utang pa sa kanila doon sa unang pirma Chat, 1, 2, 3 na yan. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Kung sila nga mga congressman, nagwa 1, 2, 3 yan. Ikaw pa kaya, Madriaga. Gago, Madriaga, mangyayari din sa iyo nangyari kay Bicoy. Mangyayari din sa iyo sa mga nangyari sa mga testigo ni Risa Ontiveros na hindi na nila kayang hindi na nila kayang i-sustain. Kaya bumaliktad na. Ganyan din mangyayari sa iyo. Tanginan yan. Wala yan. Sabi ko sa mga future pang testigo, maniwala kayo sa hindi nagtatagumpay yung kasinungalingan o over katotohanan. Lagi niyong tatandaan yan. Next week. At hindi rin daw lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang miyembro ng NPC, 2 mula sa PFP at isa mula sa Nationalista Party na mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong miyembro ng NUP, muli itong lalaki at akyat na sa mahigit 50 ang mga miyembro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban. Yon yung reason kung bakit sinasalsal pa nila to dyan sa Committee on Justice, hindi pa nila dalhin sa Senado. Anong sabi ni Samuel Martires doon sa sinasabi ni Madriaga na naghatid daw sa kanya ng pera si Madriaga sa ombudsman? Panoorin. Anan ni dating Ombudsman Samuel Martires ang aligasyon na isa siya sa mga hinatira ng pera ni Ramil Madriaga sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sabi ni Martires, kung ang tingin daw ng publiko, naghatid daw si Madriaga ng pera kay Martires. Question. Meron bang kaso si Pangulong Duterte sa ombudsman nung panahon niya? Si Inday Sara, meron ba siyang kaso sa ombudsman nung panahon niya? Wala naman. Ang alam ko na issue kay Sir, yung sa TESDA ni Villanueva. Yun. Pero Duterte, Inday Sara, magbibigay ng pera sa kanya, for what? Siguro kung halimbawa si Boying Rimulya ngayon, makatanggap ng offer si Boying Rimulya sa mga Duterte na bibigyan siya ng pera para hindi asikasuhin yung kaso ni Inday Sara. Pwede, kung may kaso, kasi may kaso si Inday Sara doon Pero kay Martires, walang kaso si Duterte dyan, walang kaso si Inday dyan, ba't sila bibigyan ng pera dyan? Yan pa lang, palpak na kasi nga, gusto nilang kanain yan. Malinis din si Martires. Nung tinignan nila yung track record ni Martires, wala silang nakita kasi gustong kanain talaga ni ni Boying Rimulya yan. Gusto niyang gulpihin yan dahil kinawawa siya ni Martires doon sa mga testimonyo niya tungkol sa pagdidismiss ng kaso kay Villanueva. So ngayon, yun yung nakita nila na pwedeng itira dito kay Martires. Yung problema, supot. malapit siya sa dating Pangulo. Bakit daw uutusan nito ang isang hindi kilalang tao gayong pwede naman siyang ipatawag at direktang ibigay sa kanya ang pera? Mismo. Kung ang perception ng tao, kung sinasabi ni Madriaga na ang gusto nilang palabasin dito, close kami ni Pangulong Duterte, bakit hindi na lang papuntahin niya ako, tapos kunin ko yung pera sa kanya? Bakit hindi na lang yung tao ko, utusan ko para kunin yung pera sa kanila? Bakit si Madriaga pa? Kaya ngayon yung sinasabi ko ang tatalino ng mga nakapalibot kay Pangulong Duterte. Sino-sino mga nakapalibot kay Pangulong Duterte? Si Mid Aldea, si Greco Belgica, si Harry Roque,
si Sal Panelo, si DOTR Secretary Tugade. Sino pa? Ang gagaling. Sila, napakatatalino. Nung mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, napakagagaling, kwalipikado, dating mga militar, dating mga aktibo, mga abogado, top-notcher sa bar exams, bla bla bla. Isa-isa, pinapakilala ni Pangulong Duterte kung gaano kagagaling yung mga kasama niya. Paano siya mag-hire ng isang kriminal? Paano mag-hire si Pangulong Duterte ng tao niya, uutusan niya, na isang abnormal? Ni walang qualification, bar flunker. Sabi ko nga sa inyo, si Senator Bongo, ultimong tubig ni Pangulong Duterte, siya nag-aabot. Siya nga ang dakilang alalay. Mayor pa lang si Pangulong Duterte, dakilang alalay niya na si Bongo. Maniniwala pa ako kung si Bongo ang magsasalita na si Pangulong Duterte ganito, si Pangulong Duterte ganyan, ganito, ganyan. Kung si Bongo, kasi nga, talagang yun. Hindi mo na kailangan patunayan kung close sila ni Pangulong Duterte. Hindi. Mayor, congressman si Pangulong Duterte, tao niya na yan si Bongo. O, doon, maniniwala ako kung si Bongo yung... pero ito Madriaga, sino ba to ulul na to? Tita mo nga patay gutom sa patay gutom tong Madriaga na to sa pansin. Putsang ina, nagpagawa pa ng fan sign kay Inday Sara. Patay gutom sa pansin, babati pa siya. Happy birthday, Kuya Ram. Kung close talaga sila sa mga Duterte, wala nang ganyan. So, ito sinasabi ni Martires, kung close naman pala kami ni Duterte. Binibigyan niya ako ng pera. Ba't hindi na lang ako magpunta doon? Anak ng tinapay talaga. Oh. Bakit din daw siya padadalhan ng pera ng bise, gayong hindi naman daw sila personal na magkakilala? Ano naman daw ang ugnayan nila ng VP para padalhan siya nito? Eksakto. May sweldo naman si Martires sa gobyerno. Presidente naman ang naglalagay ng budget sa Office of the Ombudsman. I mean, bakit si VP? Wala namang kaso si VP sa akin. So, the logic of them giving money to me or delivering money to me is irrelevant. Tangina ka Madriaga, kinatkong mo yung pera na yan. Tangina, baka ransom yan ha. Pera. Sabi pa ni Martires, hindi raw consistent ang mga sinabi ni Madriaga sa kanyang dating sinumpaang salaysay noong 2025. Eksakto. Kaya nga, yun ang sinasabi ni Martires ha, kaya nga hindi pinabasa ng Congress yung initial statement niya. Ang pinabasa, yung supplemental affidavit na. Yung original affidavit niya hindi pinabasa. Bakit? Palpak. Ang problema, yung supplemental niya, ang layo na dun sa original na affidavit niya. Paano tatayo yan sa Senado? Tangina niyan. Sabi ko sa inyo, malaking problema tong ginawa talaga nila na to. Diyan kay Madriaga, Diyos ko po. Ano pa? Ito pa, yung isang sinabi niya, sabi niya na noong panahon daw ni Bongbong Marco, ay ni Pangulong Duterte, nag-usap daw sila, kasama siya. Sabi ko nga sa inyo, si Bongo hindi kasama, tapos siya kasama. Wow. Close na close. So, meron daw term sharing. Itong term sharing, kung ganito ganyan, yung gustong ipapatay si Duterte, si Marcos, sabi ko, katarantaduhan to kasi buhay na buhay. Yun nga, nagja-jumping jack pa. Sabi ko nga sa inyo, kung totoong tong si Pangulong Duterte, may Davao Death Squad, tangina, marami na, patay na sana yan si Torre. Patay na sana yung mga gumagawa ng katarantaduhan ng mga pulis dyan sa Davao. Kung totoo, wala kayong mapatunayan. So ito na naman yung bago na term sharing daw. Kita mo, even Malacanang dininay yung term sharing na yan. Pakinggan nyo to. Malacanang at ni Senadora Amy Marcos ang umano'y Marcos-Duterte Term Sharing Agreement na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Bumwelta rin ng palasyo sa sinabi ng bise na pumalya ang gobyernong tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng oil crisis. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee. Ulul! Nagulat ka pa. Mukhang pakawala nyo naman yan. Na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Wala pala. Hindi nyo kasi si Trillanes, nagtiwala kayo kay Trillanes. Alam nyo naman na magaling gumawa ng istorya yan. Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. So sapul ito sa muka ng mga ng mga taga-Congress. Paano yan? Falsis uno, falsis omnibus. Ang peking at ang pagsisinungaling sa isa, considering na pagsisinungaling na yan sa lahat. Kung palpak yung isa, palpak na yan lahat. Kung meron kang 10 ebidensya, yung isa pineke mo, yung siyam, tama naman. Pati yung siyam, damay yun. Damay yun. Ito, sinasabi na mismo ng Malacanang. Kasi kung sinabi ng Malacanang, well, totoo naman yun na talaga nag-usap ng term sharing. Pero, hindi nila na-calculate Hindi nila na-calculate talaga yun Kasi pag sinabi ng Malacanang na, yes, meron talagang term sharing na usapan, ba't di kayo sumunod? So, ibig sabihin, mabubudol talaga kayo.
Sasabihin naman nila na hindi, labag sa batas yun because labag talaga sa batas yun. Yung meron na kayong kasunduan, parang minamanipulate nyo yung demokrasya. So talagang i-deny ng Malacanang to, dininay ng Malacanang. Sinasabi ni Madriaga, may term sharing. Mismo sabi niya, yun ang usapan nila ni Bongbong. Tapos, pasikreto, kung hindi susunod si Bongbong, ipapatay na lang natin. Ganun yung sinasabi ni Madriaga o sinasabi ng Malacanang, hindi totoo. So, paano na yan? Diba? Nga. Pucha, wala na to, Congress. Wala na to, nakakahiya kayo. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Hindi po ganun ang Pangulo. May bersyon din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Remil Madriaga. Puta, sinungaling ka kasi gago ka eh. But anyways, as I was saying, he has nothing to lose. Wala na to. This person is a walking dead. Walking dead na to. Naglalakad na lang to pero wala na tong buhay. Bakit? Wala na tong kaluluwa. Kasi susunod, titira na to sa bilibid. Titira na sa bilibid to dahil sigurado guilty to beyond reasonable doubt sa kaso ng pangingidnap. At doon na spend niya na yung buong buhay niya hanggang sa tumanda siya, hanggang sa hindi na siya makalakad doon sa bilibid. Ang yun, huling hininga niya, sinisinghot niya, hangin na ng kulungan. Kaya ito, wala na tong pakialam. Madagdagan yung kaso ko, wala na pakialam. Kaya nga di ba dyan sa bilibid, takot yung mga tao dyan kasi nga lalo na kung ikaw ang kaso mo habang buhay na pagkabilanggo without parole, takot sila sa'yo. Bakit? Kasi pag pumatay ng preso yan sa loob, baliwala, mababartuli na lang yan. Pero, madadagdagan lang yung kaso niya. Ilang taon lang ba itatagal ng buhay ng tao? So, idadagdag ka lang ng idadagdag niyan sa mga kasalanan niya. Pero, pucha, ano ka na dyan? Walking dead ka na dyan. Buhay ka lang, pero para ka nang nasa impyerno. Nag-OJT ka na. Nag-i-internship ka na. Dahil habang buhay, nandoon ka na sa kulungan, doon ka na lang umiikot-ikot. Tapos, araw-araw natatakot ka na baka may mapraning dyan, patayin ka. Ganun na to. This person has nothing to lose. Umaasa na lang itong tao na ito na mapay-presidential pardon siya. The problem is, hindi ka mapay-presidential pardon, sir. Bakit? Kasi, kung madesisyonan yung kaso mo ng kidnapping, panahon ni Inday Sara, patay ka. Patay ka. Sigurado kung mabubulo ka na sa kulungan, hindi ka na pwedeng mapay-presidential pardon dahil wala ka ng silbi. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo. At talaga tatlo sila. Wala namang Madriaga nandiyan dyan. Wala rin naman Pangulong Duterte nandiyan dyan. Itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Gate niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible... Medyo yun nakakagulat yun na VP si Pangulong Duterte ng PDP Parang alam mo si Bongo. Medyo bago sa pandinig ko yun term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidatong PDP laban. Ito si Pangulong Duterte, matalinong tao to. Hindi to kukuha ng kriminal para gumawa ng krimen niya. Maniwala kayo. And kung kukuha ng kriminal yan, definitely hindi yan kukuha ng nahihimatay kapag hinuhuli. Kung kukuha yan ng gagawa ng mga katarantaduhan niya, hindi iyakin, sigurado ako. Sabi ko sa inyo, parang si Matubato lang yan. Ako, kami ay membro ng DDS. Kami ang pumapatay sa lahat ng mga kalaban ng mga Duterte. Dinudukot namin yan, tapos pinapatay namin lahat yan. Nung tinanong siya, so ilan na napatay nyo? Sabi sa kanya, wala pa. Wala. Opo, wala pa sir, wala pa. Hindi ba, mga bossing? Na ganyan na mangyayari dyan kay Madriaga na yan. Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara Tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga.
Ano po ba? Okay na. Okay na. Nagsabi na si Claire Castro, dininay na ni Bongbong. So doon pa lang, sa pagdidinay pa lang ni Bongbong, di dapat wala na, di ba? Nagsinungaling na si Madriaga sa painting. Nagsinungaling na si Madriaga sa pagiging mahina daw sa eskwelahan ni Inday Sara. Napatunayan na rin kaagad, wala pa sa Senado, wala pa sa impeachment court, na mismong presidente nagsabi na hindi totoo yung term sharing. So bakit pa natin gagamitin si Madriaga? Ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? Gago. Isa ka pantanga eh. Nagsinungaling na nga si Madriaga eh. Sinabi na nga ni Madriaga na may term sharing. Ikaw na nagsabi na walang term sharing. So ibig sabihin, sinungaling na si Madriaga. Bakit mo pa kailangan siyang pakinggan? Tanginan to, tanga rin eh. Hindi ka kasama sa sa GC. Bubu. So wala makakapaghusga ngayon ang kung anong katotohanan at kung anong kasinungalingan. Tanga, hindi mo pa ba kayang husgahan na kasinungalingan yung sinasabi ni Madriaga? Sinabi mo na, pinasinungalingan mo na yung sinabi niya. Anong tawag sa kanya? Di sinungaling siya. Claire, tanga ka ba? Ha? Bobo ka ba, Claire? Ganyan ba talaga ka, wala bang dugo na dumadaloy dyan sa utak mo? Ilan to, irutil talaga. No? Alam mo, wala na akong kilalang taong pinakabobo. Ay kung kasi yung puno may silbi. Ay itong si Claire Castro wala eh. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinauubaya na ito ng palasyo sa NBI. Wala namang tatangka sa buhay niya ni Bongbong. Wala naman silbi yan eh. O self-destruct naman si Bongbong. Tsaka matanda na yan. O hindi kayo naglabas ng medical certificate. O anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may sakit. Kung halimbawa man may sakit, antayin nyo na lang. O bayaan nyo na yan, medical certificate. Okay na yan. Bayaan nyo, tapusin nyo yung termino niya. Okay lang yan. Yun ang hanapan ng medical certificate kasi. O ganun, kung mamamatay. Kung mabubuhay, pabayaan nyo na yan. Kailangan talaga matuto kayo sa aral ng nakaraan. Na huwag kayong boto ng boto. Huwag kayong nagpapaloko basta-basta. Oh. 'Di ba? O ano pa? Ano pa yung mga tawag din eh? Ano pa yung mga na pinapasinungalingan, no? Sumabog sa mukha ng mga mga congressman patungkol diyan sa statement ni Madriaga. Ito pa isa. Ang mga pahayag sa kinwestiyon ng isang tanyag na artist ang mga pahayag sa impeachment hearing ni Ramil Madriaga ukol sa isang painting na iniregalo umano niya kay Vice President Sara Duterte. Git ng artist, siya ang nagbigay ng obra sa bise noong 2021 pa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, kasama sa kanyang ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang narito ang screenshot ng video conference kay... Ayan Annex E. May painting. Sabi ko nga sa inyo nung nakita ko to, shit, yari si Inday dito. Kasi nga, nagbigay pala ng painting si Ramil Madriaga. Putsang ina, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tanga yung mga Duterte supporter para pabayaan na lang na mag-slide yan. Tinanong pa to ni Sendene. Planted ito, kaya nga tinanong ni Sendene napakagaling ba ng mata ni Sendene para makita niya pa yan? O sabi mo, Madriaga, meron kang painting na binigay sa kanya. O yan ba yung painting na yun? Opo, yan yun. Boom, patay. Duterte, kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano niya sa bise. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sinungaling, no? The painting I personally gave her as a gift. See? Ganyan kasi nungaling yung puki ng ina niyan sa pakikinggan nyo. Sa clarificatory questions ng mga mambabatas, sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po... may scholar? Kidnapper, may scholar? Ano kasi Robin Hood? Alam mo si Robin Hood, ang ginagawa niya, nagnanakaw siya sa mga mayayaman na mga korap, tapos ibinibigay niya sa mga mahihirap. Putay na, ikaw hindi. Yung mayayaman, hindi mo ninanakawan, tangina mo, kinikidnap mo. Sinasaktan ninyo, ginagapos ninyo, tinotroma ninyo. Tapos putya, yun ang ipang-aaral mo. Kung sino man ang scholar nito ni Madriaga, tangina kung ako sa'yo, lumundag ka na sa building. Galing sa kidnapping yung pinag-aral ninyo. O mapupunta rin kayo sa impyerno. Nananawagan ako sa lahat ng mga scholar nito. Alam ko scholar nito puros mga magnanakaw din siguro.
Oh, ayan, diyan galing yung mga katarantaduhan, doon galing yung mga pinang-aral nyo. Talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Di ba? Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ganyan kasinungaling yan. Ganyan katindi magsinungaling si Madriaga, tas puta iiyak yan. Style nyo talaga, bulok. Wala, sumabog talaga sa pagmumukha ninyo to. Sana nanonood ang Congress. Tangina, mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Wala na kayong mga kaluluwa. Pucha, pag itinuloy nyo pa rin ito, kapag ka ito, pinanindigan nyo pa rin, putang ina, wala na talaga. Wala na kayong pag-asa. Totoo talaga yung sinasabi ni Pangulong Duterte na Congress ang pinakababoy, pinakamarumi, at pinakakorap na, na ahensya ng gobyerno. Pero ang claim na ito ni Madriaga kine-question ng tanyag na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Ang ina niyan. Tanya Gaisano Lee, gagawin mong scholar, mas mayaman pa kaysa sa mga kinikidnap mo, tarantado ka. Multibilyonaryo itong pamilya na ito. Patay ka dyan, Madriaga, sabi ko sa inyo. Paano mo ngayon, Paano mo ngayon ka-counter yan? Tapos nagsalita yung abogado niya. Sabi ng abogado niya, di ikaw na. Tangin ang sagot dyan. Akala mo bata ang putya, oh. Sa isang pahayag, sabi ni Lee, iniregalo niya ang painting na ito sa Bise noong 2021, noong mayor pa siya ng Davao. Aniya, anumang pahayag na salungat dito ay walang katotohanan. Iginit din ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna. Hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na ipinresenta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito. Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021 kung saan katabi niya ang naturang painting. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig. Ipakita nyo yung pinost niya doon na hawak-hawak niya yung painting na yun. Ay na tong GMA na to eh. Ng kampo ni Madriaga. Mark Salat. Wala, doon pa lang, wala na. Tapos, unboxing. So, pwede na ba nating i-dismiss yung kaso na yan? Pwede na ba yon? Dismiss na natin yan. Oo. Mga walang hiya kayo. Nakakadiri kayo. Hanggang dyan na lang tayo. Dyan pa lang, sabi ko nga sa inyo, hindi ko na talaga tinapos. Kasi nga sabi ko, wala na to. There's no point in parang i-debunk mo lahat or word per word mo lahat ng mga nakalagay doon sa kanyang affidavit. Because pag napatunayan mo na sa isa, napalpak siya, wala na. Kahit na 1,000 pages pa yan, wala na. Oo, wala nang kwenta yun. Ganun talaga, ganun sa korte. O pag nagsinungaling ka sa isa, ang assumption, and mostly, yung assumption na yan, katotohanan na lahat, wala na yan, peke na yan. Ano na yan? Kumbaga parang yung credibility nung iyong ebidensya, wala na yan. Mawawalan na yan ng saysay. Diba? O Congress, ganito na lang ha. Huwag tayong makakalimot. Balik na tayo ulit sa usapan ng mga pagnanakaw sa gobyerno. Pwede na ba yun? Balik tayo doon sana naman Congress, dyan sa Committee on Justice, kahit saan committee pa, kahit sa Committee on ASO. I-discuss na natin yung 18 Marines. Waiting na yung 18 Marines, mga congressman, mga senador. Waiting na sila ay maisalang dyan at may scrutinize natin. Kahit probing question lahat, kahit i-cross-examine nyo na sila. Oo, i-cross-examine nyo, i-probing question nyo lahat. Makikita ninyo na yung mga sinasabi ikukumpara natin yung mga sinabi ng 18 Marines, yung mga detalyadong pagdi-deliver nila ng pera ng taong bayan na ninanakaw ng mga putang ina ninyo. Ano yan, detalyado na yan. Kahit anong klaseng pagko-question, bitay nyo sila ng patiwari kung gusto ninyo, gawin ninyo. Basta ipatawag nyo lang sila dyan para mapatunayan yan. Yun ang totoong issue natin dito. Ang totoong issue natin dito, magnanakaw. Itong mga nasa gobyerno, confidential funds na yun, wala yan. Wala yan. Ang totoong ninakaw dito ay yung flood control project, DPWH. Yan yung mga kriminal dito sa Pilipinas. Yan yung mga totoong mga magnanakaw at inactivate yan ng administrasyon na ito. At ang pinaka-corrupt na budget ng 2025, corrupt pa rin. Corrupt na corrupt. Kaya sabi ko siya, pati itong 2026, corrupt pa rin daw di umano. So hindi matitigil ito kapag budol na naman tayo. Masyado niyong siniseryoso yung kalusugan ni Presidente, bayaan niyo siya. Kung mamamatay na siya, bayaan niyo siyang mamatay. Masyado kayo nag-aalala sa yung mga investigasyon kay Inday Sara, bayaan niyo na yan. Focus tayo doon sa totoong issue, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan na talagang riding in tandem ni Romualdez at saka ni Saldico ang talagang totoong salarin. Kasama yan syempre yung nag-approve sa itaas sa mga pagnanakaw sa Pilipinas. Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. The next performance will start momentarily.